Isang ghost project sa bayan ng Sapang Dalaga sa probinsya ng Misamis Occidental na gumastos ng halos 42 milyong piso. Pinalagaan ng mga residente. Alamin sa exclusive report ni Almar Forzuelo. Malaking bagay para sa isang bayan ang magkaroon ng isang maayos na bus terminal dahil nagbibigay ito ng madaling access papunta sa ibang probinsya, pinapapabilis ang kalakalan at ang paglalakbay ng mga tao at napapagaan ang paghahatid ng mga produkto. Kung mayroong bus terminal, nagkakaroon ng trabaho ang mga driver, konduktor, dispatcher at iba pang manggagawa at umuusbong ang negosyo. Ang bus terminal din ay isang patunay na mayroong maayos at tamang city planning ang isang local government unit o LGU dahil nakokontrol nito ang trapiko at nailalagay sa ayos at ligtas ang mga pasahero dahil sa tamang babaan at sakayan. Ngunit papaano kung ang bus terminal na sana'y magbibigay ng maraming oportunidad sa isang LGU ay isa palang ghost project? Katulad na lang sa bayan ng Sapang Dalaga sa probinsya ng Misamis Occidental na kung saan ayon sa 2021 COA report, nasa 40% complete na umano ang tinatawag na integrated bus and jeepney terminal at pumalo na sa halos 42 milyong piso ang halaga na ginamit sa pagpapatayo nito. Pero sa eksklusibong panayam ng SMNI News sa mga residente, wala umanong kahit isang poste o hukay para sa pagtatayuan ng integrated bus terminal. Gayong taong 2021 pa may record mula sa COA na sinimulan na umano ang konstruksyon nito. Ang ilan sa kanila ay nagsampa na umano ng kaso sa ombudsman para maliwanagan kung nasaan ang halos 42 million pesos na pondo. Yes, sir. Isa din ako sa nagsampa noon dahil nga po sa sinabi nilang mayroon na silang naitayong bus terminal. Ang pagkakalam ko sa yung nakita namin sa COA na report is mayroon na silang reporting na 40% completion doon sa project na yon na sinasabing bus terminal. Pero sa totoo lang, wala pang bus terminal doon sa amin. Kahit yung sabihin nating bakal na lang na itinayo, wala pa po yung nangyari sa amin. Nagsampa mi kay tinuod man pong wala yung terminal sa amo sa Pandalaga. Yun po, hindi lumalabas yung project namin dyan sa bus terminal namin. Wala kaming bus terminal kasi yung project wala, hindi lumalabas po. Sa COA, sir, nahibalong. Na-release na ang kwarta sa bus terminal. Wala dyan, bisag kuan, wala dyan bus terminal. Base sa inilabas ng Commission on Audit na executive summary para sa bayan ng Sapang Dalaga noong taong 2021, nakatanggap ang naturang LGU ng Seal of Good Financial Housekeeping Award dahil umano sa tamang paggamit ng pera ng gobyerno at kabilang na dito ang pondo ng nasabing integrated bus terminal. Kaya upang personal na makita ang sinasabing 40% completed na bus terminal, tinungo ng SMNI News ang nasabing bayan para hanapin ang ginagawang bus terminal. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Sapang Dalaga dito sa Misamis Occidental. Ayon sa mga residente, matagal lang nakatayo ang gusali na ito, more than 30 years na. Ito na rin ang nagsisilbi nilang kumbaga bus terminal. Dito yung babaan at sakayan ng mga residente papunta sa iba't ibang bayan. Matagal na to. Tagal na to. So hindi pa to? Hindi pa yung tinatawag na integrated bus terminal. Wala dito. Wala yung audit sa COA, yung integrated bus terminal. Wala. Kanira man ang kanilang ang ilaang and wala na sila ilain. Oo. Meron ba bus terminal ito lang? Ito lang po. Wala na. Pag abot na ko diri kanit siyang buildingan mo nag-unit siya. Daan nag-unit siya. Dugay na kayo, mayroong kag 20 years plus. 20 years plus Sa na. pinpag yun, kay panahon pa to sa ang nakuha nila ng mayor, si Mayorya pa. Dugay na pa kayo mga 20-30 years. Yung iba naman, hindi alam na merong idineklara ang kanilang bayan na integrated bus terminal na gumastos na ng halos 42 million pesos. Okay ba o anak? Okay ba o anak? Nadi ay? Wala, sir. Para sa bus terminal. Wala akong sayo, sir. Tinungo ng SMNI News ang munisipyo ng Sapang Dalaga ngunit walang humarap sa aming team at sinisikap naming tawagan sa kanyang numero si Sapang Dalaga Vice Mayor Donji Animas na siyang alkalde nung lumutang ang sinasabing integrated bus terminal. Ngunit hindi ito sumasagot sa aming tawag. Sinisikap pa ng SMNI News na makuha ang panig ng naturang LGU patungkol sa issue.
Sa totoo lang, sir, yung takot, nandyan na yan. Kasi hindi naman basta-basta yung mga kalaban namin. Mayor siya yung may hawak ng ano. Pero, paano naman maririnig yung side namin kung magpapadala kami sa takot? Kaya ngayon po, lumantad kami para malaman ng taong bayan, malaman ng nag-iimbestiga na mayroong nangyayaring ganon sa aming lugar. Mayroong nangyayaring mga hindi maganda, lalo na sa pamamalakad sa lugar namin, sa Subang Dalaga. Dapat sana, pero wala mang pakialam yung mga tao dyan. Kasi takot magsalita. Takot sa mayor. Yan talaga ang buhay sa Pangdalaga. Parang binusalan yung ano nila. Hindi ako matatakot. Bakit sino bang tatakotan para sa tayo mamamatay? Isa lang buhay natin. Hindi ako matatakot. Ang message ko sa mga kababayan natin sa Subang Dalaga, since ito naman may interview kami, hindi naman to gawa-gawa. Kung gusto niyo makita yung report, pwede kayong manghingi ng report. Meron kaming hawak noon kasi nakapile na rin yan sa ombudsman. Hiling ngayon ng mga taga-Sapang Dalaga na aksyonan ng kinauukulan ang mga nangyayaring katiwalian sa kanilang lugar. Magkaroon ng transparency at higit sa lahat, ibalik ang pera ng taong bayan. Mula dito sa Misamis Occidental, para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.